Ano nga ba ang kalagayan ng agrarian reform ng Pilipinas ngayon? Sa kasalukuyan, ang kalagayan ng agrarian reform ng Pilipinas ay patuloy na isinasagawa. Dahil nga ang pangunahing problema ng mga tao ngayon ay ang pagmamayari ng kalupaan. Pangunahing pangangailangan ng magsasaka ay ang lupa upang sila ay may mapagtaniman. Sa panahon ngayon, marami pa rin mga tao ang magsasaka ng hindi sa kanilang sariling lupa at walang sariling pagmamayari. Dahil sa tulong ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program, ay ang lahat ng mga pribado at pampublikong lupaing agrikultural ay ipapamahagi. Sinikap ng CARP na ipamahagi ang mga lupa hindi lamang sa mga magsasaka at manggagawang bukid, kundi pati na rin sa ibang mahihirap na walang lupa. Layunin ng Department of Agrarian Reform or DAR na magbigay ng mga bagong teknolohiyang pag-agrikultura na makakatulong sa mga magsasaka upang mas mapaunlad ang kanilang ani at mapaganda ang kanilang mga produkto. Tumutulong din sa mga magsasaka ang ating gobyerno sa pamahagi ng mga lupa upang magkaroon sila ng maayos na kabuhayan. Sa panahon ngayon, ang mga magsasaka ay tinutulungan ng magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga kagamitang pang-agrikultura upang mapalawak ang kanilang kaalaman tungkol sa modernisasyon ng agrikultura. Malaki ang maitutulong ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka dahil sila ay nagbibigay ng mga programa at serbisyo na makakatulong sa kanila upang mapalago ang kanilang mga negosyo. Ang TAR ay patuloy sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor at ahensya ng gobyerno upang maging maayos at matiyak ang katagumpayan ng pamamahagi ng tama sa mga lupa at maging matagumpay ang reforma sa lupa. Patuloy na tinitiyak ng pamahalaan ang kaligtasan at proteksyon ng mga magsasaka sa kanilang karapatan sa lupa at sa iba pang bagay upang maiwasan ang mga pang-aabuso, pang-aapi at pagmamaliit sa kanila. Inaasahan ng agrarian reform ng Pilipinas na magkakaroon ng maayos na kalagayan ang mga magsasaka at lalago ang sektor ng agrikultura ng bansa. Dahil dito ay uunlad ang bansang Pilipinas at hindi na kailangan mag-angkat ng ibang produkto sa ibang bansa. Sa kabuuan, ang agrarian reform ng Pilipinas ay patuloy na uunlad at makakamit ang layunin na mabigyan ng sapat na lupa at maayos na pamumuhay ang mga magsasaka dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan, nilagdaan ni Ferdinand Marcos Jr. nito lamang September 12, 2023 ang Republic Act No. 11953 or New Agrarian Emancipation Act. Ito ay isang mahalagang batas sa Pilipinas na layuning palayain ang mga agrarian reform beneficiaries or ARBs mula sa kanilang mga pinansyal na pasanin sa pamamagitan ng pagpapatawad sa lahat ng pangunahing utang at interes at pagpapalaya sa kanila mula sa pagbabayad ng buwis sa ari-arian sa mga lupaing agricultural na iginawad sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP. Isa sa pangunahing bahagi ng batas na ito ay ang Condonation of Agrarian Reform Debt, kung saan hindi na nila kailangan bayaran ang nagkakahalagang 557 billion pesos na utang sa pamahalaan. Pangalawa, yung exemption from state tax. Hindi na nila kailangang bayaran yung lupang kanilang sinasaka dahil magiging pagmamayari na nila ito. Malaking tulong ang New Agrarian Emancipation Act sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga ARBs sa Pilipinas. Layunin ng batas na ito na mapalakas ang mga agrarian reform beneficiaries upang maging mas productive at sila ay maging independent farmers. Sa kasalukuyang panahon, ang reformang agraryo sa Pilipinas ay patuloy na isang mahalagang issue. Ang kalagayan ng Pilipinas sa larangan ng agrarian reform ngayong 2023 ay may halong pag-unlad at patuloy na mga hamon. Patuloy ang pagpapatupad ng Agrarian Reform Program sa Pilipinas. Ang agrarian reform ay isang programa na naglalayong ipamamahagi ang lupa sa mga magsasaka at magpapalaya sa kanila mula sa pagkakautang. Narito ang ilang mga mahalagang punto. Una, pagbangon ng pagsasaka. Kinikilala ng Philippine Development Plan para sa 2025 hanggang 2028 ang pangangailangan ng pagbangon ng sektor ng pagsasaka. Ipinapakita nito ang mga suliraning tulad ng mababang produksyon ng mga sakahan at paggawa pati na rin ang limitadong akses at kredito. May mga pagsisikap na ginagawa upang malunasan ang mga hamong ito
at bigyang prioridad ang pagpapaunlad ng sektor ng pagsasaka. Ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasakang walang lupa ay patuloy na isinasagawa. Sa suna ni Marcos, sinabi niya na magpapatuloy ang Agrarian Reform Program, hindi lamang umano ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasakang walang lupa ang isinasagawa, kundi pati na rin ang pagpapalaya sa kanila mula sa pagkakautang. Aprobasyon ng budget. Inaprubahan ng Senado ang inihain na budget na kagawaran ng reformang pasakahan para sa taong 2023 na nagkakahalaga ng 14.39 bilyon. Ang alokasyon ng budget na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng pamahalaan sa pagsuporta sa mga inisyatiba ng agrarian reform. Bagaman mayroong pag-unlad, mayroon pa rin mga hamon na kinakailangan lampasan, tulad ng pagtutol mula sa makapangyarihang may-ari ng lupa at ang isyu ng pag-convert ng lupa. Patuloy na nagtatrabaho ang DAR sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga agrikultural na lupa at pagbibigay ng mga serbisyong suporta sa mga magsasaka. Sa kabuuan, ang kalagayan ng reformang agraryo sa Pilipinas ay patuloy na nangangailangan ng pansin. Kailangan ng masusing pag-aaral at pagpaplano upang matugunan ang mga hamon at matiyak na ang mga magsasaka, ang ating mga bayani sa agrikultura ay makakamit ng katarungan at kaunlaran sa kanilang inaasam. Dahil bubuhayin ng sektor ng agrikultura sa bansa. Noong panahong nakaupo pa si President Rodrigo Roa Duterte or former Rodrigo Roa Duterte, ayon kay Secretary Brother John Castriciones, nang mamigay ito ng 6,519 hektarya ng lupa sa 3,541 Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs. Sa rehiyon ng Sac-Sargent, ginagawa ng Department of Agrarian Reform or DAR ang lahat ng kakayahan nito upang mabigyan ng lupa ang mga magsasakang walang lupain. Bukod sa pamamahagi ng lupa, nagkaroon din ang DAR ng 63.4 milyon pesos suportang serbisyo sa rehiyon na kanabibilangan ng 2 farm-to-market roads. Ayon kay Brother John, kinikilala ni President Duterte ang kahalagahan ng agrikultura kung kaya't binigyan niya ng buong suporta. Inutusan ng Pangulo na ipamigay na ang lahat ng nakatiwangwang na government-owned lands sa bansa. Hinimok din ni Castriciones sa mga anak ng mga ARBs at mga kabataang Pilipino na mag-aral ng agrikultural. Dahil sa may pinapamahagi ng lupain, binigyan din ng insurance ang mga pananim ng mga magsasaka at mayroon din silang credit facilities. Noong kasagsagan ng pandemya, ay nakita natin ang kahalagahan sa ating buhay. Dahil sila ang nagsilbing frontliner upang mabigay sa atin ng pagkain na ating kailangan upang mabuhay. Kamakailan ay nilabas ang kumpletong Implementing Rules and Regulation IRR ng New Agrarian Emancipation Act or NAEA o Republic Act No. 1195-3 at iprenesenta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Masayang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kumpletong Implementing Rules and Regulation ng New Agrarian Emancipation o Republic Act No. 1195-3. Magpapasalamat ako sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga staff at sa mga empleyado ng Department of Agrarian Reform. Alam ko hindi naman nangyari ito. Hindi nangyari ito kung hindi sa inyong sipag at karunungan na maibuo itong IRR na ito. Sabi ni Marcos sa paglulunsad ng IRR at paglalagda sa mga moratorium extension sa Department of Agrarian Reform sa Quezon City noong Setyembre 12, isang araw bago ang ika-66 na kaarawan ng Pangulo. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng kasama natin upang mabuo natin ang IRR ng New Emancipation Law. On a personal note, nagpapasalamat ako. Ito na yata ang pinakamagandang birthday gift na natanggap ko sa buong buhay ko, dagdag ng Pangulo. EO No. 4S 2023. Nilagdaan ng Pangulo ang EO para sa 2 taong pagpapalawig ng EO No. 4S 2023 na nagtatadhana ng 1 taong moratorium sa pagbabayad ng pangunahing obligasyon at interes sa amortization ng babayarin ng mga agrarian reform beneficiaries upang isama kahit ang mga hindi sakop na NAEA. Ang EO No. 4 ay nag-expire noong Setyembre 13. Ang mga ARB ay nangangailangan ng patuloy na kaluwagan sa ekonomiya dahil sa nakakagambalang epekto ng pandemya, pagbabago ng klima at patuloy na krisis sa Ukraine. Ang extension ng EO4 naglalayon na isama ang ARB na hindi sakop ng NAEA na sumaklaw lamang sa mga may utang sa gobyerno nang magkabisa ang batas
noong Hulyo.